Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is November 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Dito tayo ngayon sa may kubad ng Congressional at papunta tayo dyan sa may Laguna Street, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may East Road, San Roque, Cubao, San Roque, Cubao, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo. May konti po pang nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pituloy area. Kung layo-layo yun, dahil walang kuryente, walang signal ng telco, mahirapan yung pag-reports nila. So, you need to go around talaga, pupuntahan sila para makuha. So, per teacher, ano pong klaseng kumbaga tulong o alaga po ang naibibigay sa mga kababayan natin? Sir, kung totally damaged na sir, hindi po ito overtime pag-uulit. Yung sabihin, baka manatiling po sila dyan ng medyo mas mahabang panahon. Opo, nananatili sila sa evacuation center sa kanilang mga LGUs. May mga, ano naman, may tumutulong, may pledges from private, but siyempre, aantayin pa natin ito bago makadating. Ang ginagawa ng ating LGUs for the meantime, naka-shelter po sila dito sa mga temporary evac centers nila, and then we support them with mga kailangan para hanggang wala pa yung permanent solution dito. So kaya nga po mamayang hapon siguro baka magpa-declare tayo ng state of calamity para ma-mobilize natin yung ating resources para po dito sa mga nasiraan ng mga bahay lalong-lalo na. Pero hindi mo ba state of national calamity na na-declare na po yun? Kailangan pa ba mag-declare kayo? Yes, ma'am. May mga legal impediments, may mga legal opinions as to yung utilization na yun. Although pwede na, oras na lang naman mamayang hapon, pwede naman kami locally meron na kaming sariling declaration para to satisfy yung mga issuances ng COA, issuances ng iba-iba pang para we comply. Tingnan rin namin kung valid ba na mag-declare based doon sa mga total damages. Opo, ganun pala yun, hindi porket state of national calamity, pero pa rin parang mga kailangang ayusin. Mas maganda pa Oo, sila dahil ng state of calamity. Naka-specific kasi yun, ma'am, sa Pino, Typhoon Pino yung previous, and then may subsequent na instructions, announcement yung ating DILG as well as PNP. But then kung may verification sana, kung subsequent instructions, mas maganda kung nanggaling mismo sa Malacanang dahil Malacanang yung declaration. So kaya pinagbuti namin para walang complication, mag-declare na rin kami. Okay, ganun pala yan, ano? Pero hindi kami na ilaban ko po yan para baka po ay mas malinawan po tayo siguro ng PCO, no? Presidential Communications Office. Baka may mga announcements na kailangan gawin. Kaya maraming salamat po sa Office of Charge ng Albay Provincial Safety and Emergency Management, Sir Roderick Mendoza. Thank you for your service, sir. Ingat po. Thank you very much po. Thank you. Ang oras po natin
ay 11:50 ng umaga. Mamaya magbabalik po kami. Makakasama naman po natin ang GSIS tungkol po sa kanilang mga loans, no? Tsaka yung kanilang mga iba pang benepisyo na ino-offer po sa kanilang mga miyembro. Nagseservisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Tiyak na maganda ang morning walk tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bunga ng maiinit na mga balitang hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Brad. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para mag-isip ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng madaling araw. Makipag-fan kulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga. Sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalita-kakan sa fresh na tandem ng bayan. Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musi at Rica Lazo ang mga i-issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayan, Noli de Castro, ng Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Linya Corpus kasama. Pagsabit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline. Ngayon, kasama si Jeff Hernandez at Rica Lazo. Babaunin talaga ang hindi sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol, Estreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Nagseservisyo, Linya Corpus at Mix Gusto sa DZMM. Nagbabalik po ang nagseservisyo, Linya Corpus kasama si Mick Bustos. At ngayon naman po makakausap natin ang Vice President ng Corporate Communications Office ng GSIS. Tungkol po sa kanilang 3-month grace period sa mga nag-apply ng emergency loan. Magandang umaga po, VP Margie Orillo. Good morning, ma'am. Good morning po, maginhawang umaga, Ma'am Linya and Sir Mig, no? Tama po yun, meron po kaming mainit pa, no? In fact, over the weekend po, in-approve ng aming board yung aming pong grace period, 3-month grace period para po doon sa mga miyembro namin ng pensionado na nag-avail ng emergency loan dahil apektado po sila ng back-to-back typhoon Tino and Yuan po. So far, ilan na po yung avail or nag-apply itong emergency loan po ninyo? So, hindi at this point, Ma'am Linya, hindi pa po namin ma-determine kasi fresh na po, no? Ngayon, ito, Labas muna tayo ng game, pasok muna tayo. Mamaya tayo magbabalik. Pag nakuha na po natin siya. Ano na dito? Okay, maraming salamat po, no? March, hanggang kailan po? May question na po dito. Hanggang kailan daw pwedeng mag-apply nitong emergency loan na may 3-month grace period? Hanggang kailan? Hanggang February 7, 2026, Ma'am Linya, pwede po silang mag-avail nito. Yung ID ko, doon kasi po. Meron pa bang panahon? Yung ID Ayun, di ba din tayo daan? doon din. Kala ko kasi, ang ganda ng daan eh. Kala ko highway yun. Kakanan tayo dun. Maraming salamat po sa Vice President ng Corporate Communications Office ng GSIS. Laki naman ang daan na to. Sana ganito pa ng ganda sa palabasan. Sikip sa palabasan ngayon. Basahin na po natin itong balita kung saan magandang balita po, naghatid ng agarang tulong ang first district representative na si Martin Romualdez kasama ang Tino Party List sa mga residente na apektuhan ng Bagyong Tino at Juan. Kung saan libo-libo po ang nabigyan ng tulong ng relief goods
mula sa kanya at sa team of party list sa Samar National High School. Saan pa? Oo, ang Catbalogan City ay isa sa Ito mga po. pinakamatinding Ito po. pilayo Kanan. ng bagyong Uwan. Bukod po sa Catbalogan, nagsagawa ng Ito, anong didiretsuhin ko nito? Doon din sa ano, pagdidaanan. Ito, Oh, yan po. ayan ay doon din sa ano, hindi ko masyado ano, kaya lang hindi nakakadaan sa sakyan dyan tao. Ah, wala. Yung isa. Matalatan ng comments. Adeline, ito nga, no, Luzon sabi din. ni Tita Lina ko, nakikinig at mamalasakit sa Ipagabigat, watching. Maganda nga sana kung bubutas nga yan sa Luzon, ano ho? Para malaki na, malaki ang daanan. Good morning po sa inyo. At sabi naman po Ito kasi maliit dito eh. Squatter, ay hindi naman. Parang squatters area yung dadaanan. Sa tapat ng squatter din, hindi pa lang makaalis. Kailangan bayaran yata ng malaki. Ah, pero may ano pala tayo na ngayon. May right pala yun doon. Conejo, sabi Yung iba nabayaran na. Oo. Magsisisihan. At sabi niya, wala nang magagawa kundi humingi raw ng tawad sa Diyos at matuto magpasalamat sa Kanya. Kaya raw tayo pinaalalahanan ng Diyos. Balik din po. Yung copy ng license ko. Copy ng license yan. Habang nag-work para Thank you po. nakikinig daw sila. Nung buwan dito kami sa summer, sobrang nakakatakot pero na-ready kami sa mga go bag at hindi kami lalabas ng bahay. At umiikot ang mga taga-LGU. Help din ang Kapalikan Civicom Group. Ingat kayo dyan sa Luzon. Ma'am, ingat po kayo dyan sa At si Petrona Nieto, sabi niya kung kami pa daw ang bagyo. Hindi pa nila May bagyo na naman. Inabutan outside the house. I called them to update them about the status of the storm. O ipon nila ang car radio nila. O Hindi pa rin nila inaalis ito. Eh, konting gasgasan lang update eh. and road situation. Napag-uusapan naman yan. Para wala Kanina pa. para hindi raw sila mag-stranded. Siyempre, DZMM News Update. Marami Sabi sila tulong sa na present situation ng typhoon. Ako maraming Mapa-insurance salamat na po, insurance ng Petrona of Makati. Sa lahat po ng bumubuo ng DZMM. Pati ako rin eh. Matagal din naman yata. Pag-isip ko sa umaga. Matagal lang mag-claim siya. Sabi ni Maricoy, ang galing ni Sir Ako, nabangga ko sa likuran. Usap-usap konti. Tapos na. Madali lang naman din ipaano ay. Eh, ganun din naman ang somo niyan. Babayaran din naman niya eh. Pag-usapan niyo agad kung magkano yung bayaran. Ay, ang ibig sabihin siguro pag sa insurance, wala silang gagas sa insurance. Meron din kasi yung pag-aasikaso nila pabalik-balik sila. Tapos papagawa pa yan ng police report. Nung kay madam nga, nakaano ay, ano, nagasgasan lang. 5,000 lang. Ay, sa malaki na nga yun. Gasgas lang naman. Ay, palibhasa na. Nakaano naman ay motor. DZMM Radio Patrol sa Imprenta at DZMM Teleradyo. Sa balita, una sa public service katabi ng KTV, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras. 12:02. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na galoob at lemang nakabara. Pangbatang lagundi, Flemex. Basta AM, DZMM. Kalau surugan mo, balik sa barangay dito. Mga gamit namin, ano mo? Sana naman puntahan kami ng Dami yun. na ano Hindi po naman. natin Wala na po. tataas na tataas talaga yung ating Sa amin, sa Bicol, sila ang number. as far as one is concerned, kaya hindi na tayo pwede mag-intay. Ang line, hindi pa nila pupunta. Hopefully, bago Wala pa silang ano. Wala pa rin. Saka na natin itong gap na to. I ask for patience talaga kasi talagang round na crack talaga itong ginagawa. Hindi po lahat po maaayos agad. Ang affected po yung mga halos 5 million po na mga bahay. So, hindi po kaya yan sa isang araw o isang linggo. Mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga exclusive palayan at mainit na balitang nakabalutang
Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon. Sa headline ngayon, napaulat na namatay sa pananalasan ng Bagyo Uwan, umakyat pa sa 6. 65 anyos na lola patay naman sa landslide sa Benguet. Ilang kalsada sa Consolacion, Cebu, nagsistulang tambakan ng basura ilang araw na. Wala nang manalasa ang bagyong Tino. Ganap ang pagbalik ng serbisyo ng kuryente sa mga apektado ng bagyo aabutin ng 1 buwan ayon sa Energy Department. Simbahang Katolika ang nanawagang dapat protektahan ang Sierra Madre laban sa pagmimina at pagkasira. DPWH planong kasuhan ng high zone construction dahil sa nasirang dike sa Nabota. At DOJ wala pang natatanggap na ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. Ako naman po si Rical Lazo. At sa detalye ng mga headlines ngayon. Una, panahon. Mga kapamilya, humina na bilang severe tropical storm ang Bagyong Uwan na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Pero nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes at western portion ng Ilocos Norte, habang signal number 1 naman sa 10 lugar kabilang ang northern at central portion ng Cagayan. Gayun din sa Apayao at Abra. Magpapaulan din ang tramo extension ng bagyo sa western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon. Bukas ng gabi, naasahan mo rin papasok ng parang Bagyong Uwan at magla-landfall sa southwestern coast ng Taiwan. Samantala, asahan pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bunsod ng localized thunderstorm. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Luzon kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Sa Cagayan, sinabi sa DZML ni PDRMO Head Rueli Rafsin na bagaman maliwalas na ang panahon, baha pa rin sa ilang mga munisipalidad dahil sa pamamaga ng Cagayan River na lampas na sa critical level at nasa 12 meters ang taas ng tubig. Binabantayan din ang posibleng landslide matapos sa mga pag-ulan. Lahat po nasa evacuation centers, pinapamanatili po na natin. Kahit po yung areas ay susceptible to rain and to landslide, kailangan po natin i-assess. But yung mga nasa low-lying area na evacuate natin, pinapanatili pa rin po natin dahil patuloy pang lumalakayan na Cagayan. Sa Nueva Ecija, hindi pa rin madaanan ang ilang tulay na napinsala ng super typhoon. Sinabi ni PDRMO spokesperson Abraham Pascua na patuloy rin ang assessment sa pinsala ng bagyo sa mga pananim at ibang high-value crops. Ayon sa ilang magsasaka sa bayan ng Bunagabon, inaasahan na ang pagtaas ng presyo ng gulay matapos ang bagyo. Ang mga magsasaka po natin, bagamat medyo naging mababa po ang presyo ng palay, ay tuloy pa rin po sa pagsasaka. Bagamat may mga tanim na rin sa ibang lugar na nasa flowering stage. Yun po yung i-determine pa lang po natin saan po or saan ang i-depend ng damage po dito. Sa Aurora na isa sa mga pinaka-apektado ng hagupit ng bagyo, nananawagan ng tulong ang ilang nasalantang residente. Kabilang sa hiling ng mga residente ang malinis na inuming tubig at pagkain. Gayon din ang mga materyales na maaaring magamit sa pagkukumpuni ng mga istrukturang napinsala ng bagyo. Marami kasing school dito ang nasira na kailangan talaga kumpunihin at siguro sa tulong ng ating national government provincial ay maagapan muna o ito yung agarang Ay, kuya, dito tayo. para sa pangailangan ng mga tao. Dito na tayo dumaan. Sa taas? Oo. Especially yung malapit sa coastal area. Pero narasak po talaga yung kanilang Magkatipunan tayo. Mas malapit Sa dito. Panginoon po para sila ay tumangundi. Oo nga, kung dyan mag-i-EDSA pa. Tulong ang ilang residenteng pinagapa ng bagyo ang mga tanim sa palay. Ayon kay John Garcia, apektado rin ang palayan sa loob ng isang paaralang nagsisilbing income-generating project. Tumapa po yung aming mga palay na ngayong week po sana ay maaari na po. Humingi din po kami ng
tumulong kahit may mga subsidy po sa mga abono, binti po, para po sa susunod po na cropping ay hindi na po kami bibili ng mga gagamitin po muli sa ating palayan. Aabutin naman isang buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan. Sa palayang ng DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na halos 5 milyong bahay ang walang kuryente sa Luzon at Visayas. Pagpasa na anya ang trabaho ng NGCP para makumpuni ang mga transmission line, hindi ng mga electric cooperatives. Pero kailangan din anyang maging maingat dahil basa ang mga poste at bawat ng kuryente. I ask for patience talaga kasi talaga round the clock talaga itong ginagawa. Hindi po lahat po maaayos agad. Ang affected po yung mga halos 5 million po na mga bahay. So, hindi po kaya yun sa isang araw o isang linggo. Pakonti-konti pa makukomplete natin po yan mga in a few weeks pero maximum po mga 1 month. Nagpapatuloy ang clearing operations sa mga kalsadang napinsala ng pananalasa ng bagyong Uwan. Sinabi sa DZMM ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang dito ang highway papuntang Ipakulaw sa Aurora. Iniit ng DPWH na pinaka-apektado ng hagupit ng bagyo ang mga nasa coastal area. Partikular sa Aurora, sa Central Luzon, gayon din sa Navotas sa Metro Manila. Ang pagbigas na dinagat kong bagyong Juan yung amin, no, doon yung mga storage na nanggagaling sa dagat. Kailangan mag-clear tayo dahil ang dami nilagang ng debris galing sa dagat maraming nablock na mga kagir. Nakapapasok na po na balita umakyat na sa 18 na paulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Uwan batay sa tala ng NDRRMC. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene! Jeff, atreta inulat po si ay Secretary Rafi Alejandro na babatas sa 18 ang bilang ng mga nakulat na doon sa pananalasa ng bagyong Uwan. Tara na ahensya ng tatlo rito ang nasa mga kagayaniban. Dahil sa bagyong ng lupa, katulad na dalawang magkapatid sa una ng nakulat na ng Pagkaya, pagkukunin ng lupa sa karamihan. Dalawang individual sa Cordillera. Walang pupuntahan, langit na lang puntahan at saka yung black dust ng anong lugar. Ang mga ito. Pagkalunod naman, ang ikinasuwi ng isa na itala sa Bicol Region at isa rin ang nasa wikong pagkakamatay sa Western Visayas, isa rin ang patay sa Eastern Visayas. Pinaparang mga luwang sasakyan. Umating po takbo sa larin ang NDRMC ng dalawang Yung kanila nga luma din. habang dalawang sisyon naman ang nakaulit na Parang palta na ang mga luma. Parang yung mga 5 taon na daw. Sinicheck kasi, mostly kasi sa mga luma, hindi na ano. apektado ng panlalasa ng bagyong Uwan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito. Gusto nila yatang tumulad na tayo sa Japan. Palit ang palit sa sasakyan. Marlene Padiernos. Nagmisulang tambakan ng basura ang ilang kalsada sa Consolacion, Cebu dahil hindi pa rin ito nakakapot at nalilinis mula ng manalasa ang bagyong Tino. Ang ibang residente at namamalengke nakasuot na ng face mask dahil sa masansang na amoy ng mga basurang isang linggo na nilang nakatambak. At saka yung mga patay na hayop daw. Nakatala ang paghahapot ng basura dahil napinsala ng bagyo ang kanilang landfill sa Barangay Polog. Pero tiniyak na sisimula na ang paghahapot ngayong nakahanap na ng bagong disposal facility. Iniimbestigahan naman ng Cebu Provincial Government ang malawakang pagbaha sa probinsya sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino. Balita mula sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosones. Christian! Yes, at Riga, kabilang sana ipa-imbestigahan ng provincial government ang sanhi at umuray kapal pakatagpunot ng lahat sa probinsya. Dahil ng flood control system,
forgiveness o pagmula sa tabi-tabing pag-iinom ng mga residente, low protection, drainage network at mga squad leak na maaaring magpalala umano ng kalamidad. Sa inilabas ng Cebu Capitol na kopya ng sulat na ibinigay ni Governor Pamela Maricuato kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., hiniling ang full and independent investigation sa nangyaring pagbaha. Handaan niya ang probinsang tumulong sa lahat ng kayang hakbang ng pamahalaan para imbestigahan at tulungan bumangon ng lubos sa pinsala ng bagyo. Hiniling din ng gobernadora ang suporta ng national government para protektahan at matabagin ang kalikasan ng Cebu. Pwede lang ang administrasyon ng watershed at pagtatayo ng mga bilang service preventive infrastructure. Pumapala rin ang provincial government ng agarang enforcement ng Climate Revenue Department Program para maiisap ang mga pumuntada harap ng malakas na mga radyo at sinod. At yan ang balitang kumpirimado, sigurado, sa Konsolasyon Cebu. Ito ang Radyo Patrol, Christian Josores, DZFM. Maraming salamat, Christian Josores. Hindi pa nakauwi sa kanilang bahay ang mga residenteng lumikas sa Barangay Dominican Mirador sa Baguio City. Balita para sa Baguio City, hatid ni Radyo Patrol, Luz Legazpi. Luz. Rika, mananatili muna sa evacuation center ng Barangay Dominican Mirador sa Baguio City ang 8 pamilyang nakatira malapit sa bangin. Ayon sa barangay, kahit nag-uwi na mga evacuee mula sa iba't ibang lugar sa syudad, hindi pa po pwedeng bumalik sa kanilang tahanan ang halos 40 individual. Paliwanag nila, malambot pa kasi ang pagkakomunidad ng mga lumikas kaya hindi pa masasabi kung kailan sila papayagang makauwi. Tinatayar sa inyo, komportable naman sa evacuation center kahit walang nadalang supply ng lumikas. At bilang bahagi ng serbisyo publiko, naghatid ng tulong ang DZMM sa community kitchen ng mga evacuees sa naturang barangay. Nauna lang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ngayon inaasahan magsisuwian ng mga lumikas gusto ng super bagyong Juan. Mapala din niyang walang nasawi sa kanilang lungsod sa pananalasa ng bagyo. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Luz Legazpi, DZMM. Maraming salamat, Luz Legazpi. Mahigit 800 pasahero pa ang stranded sa iba't ibang pantalan kasunod ng pananalasa ng bagyong Juan. Pinakamarami stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog na sinundan ng mga pantalan sa Northern Mindanao at Bicol. 8 barko at 14 na motor bunkery na hindi pa nakakabiyahe, habang mahigit 300 rolling cargoes na hindi pa nakakapagdayag kasunod ng bagyo. Legal man o illegal, nanindigan ng Save Sierra Madre Network Alliance Incorporated na hindi ng epekto ng pagmimina sa kalikasan. Sinabi sa DZMM Vice Chairperson ng grupo na si Adrian Romero, unti-unting ipinahihina ng mga ikinakasang aktibidad sa Sierra Madre, gaya ng pagmimina at pagtutol ng mga puno, ang kakayanan nito bilang natural na flood control project. Giit ni Romero, maraming pakinabang na likas na yaman mula sa Sierra Madre at iba pang kabundukan sa bansa na hindi nangangailangang sirain o abusuhin ang kalikasan. Marami na itong pwede pag-ulay nito mula sa kalikasan natin. Hindi naman kami anti-development kasi mahilag talaga ng mga komunidad na umahan sa duyan. Ayaw namin yung large ang mga multinational corporation na nagpili na hindi naman silang pakinabangan na nito ang mag-development. Nagpaabot ng mensahe si King Charles III sa mga Pilipinong naapektuhan ng pagkakasunod ng kalamidad. Balita hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John. Hirap sa pahayag sinabi ni King Charles III na isusang sa mamahalat kayo pinakasang Miss Camila sa balita hinggil sa mga bagyo at pagpahanggang tulot sa magiging pinsala sa Pilipinas. May mahayag lalo pang nadagdagan dahil sa dalawang susunod na sumama sa Pilipinas. Nagpapot din ng taong tutong makikiramay si King Charles sa pamilya ng mga namatay at nagbigay-pugay sa rescuers at emergency personnel na patuloy na nagsasakripisyo para iligtas ang iba. Ayon sa hari, laman ng susiw at panalangin ng mga Pilipinong patuloy na nagsusang sa gitna ng mga trahedya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Garner, Maraming salamat, John Garner. This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, go to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Wala nang ulan at bagyo pero baka pa rin sa higit-anim na barangay sa Paco, Maynila matapos masira ang floodgate sa Estero de Paco. Umiyak-iyak na ang ilang residente
Ibalik sa barangay dito. Ang gamit namin, ano mo? Sana naman kung saan kami yun. Mahirap pa, maglinis. Kasi lalo kahapon, puti. Ayan, wala na naman. Ayon sa plant engineer ng MMDA, posible ng malakas na pressure ng tubig mula sa Ilog Pasig na umabot sa Estero de Paco ang dahilan ng pagkasira ng floodgate. Kaya hiniling na sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila na abisuhan ng mga residente malapit sa Estero de Paco sa posibleng muling pagtaas ng tubig kapag nagkakautay. Sa ibang balita, wala pang natatanggap ang Department of Justice na muna International Criminal Court arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, hindi naman ibig sabihin na nagkamali si Ombudsman Jesus Crispino Remulla sa pagkasabing lumabas na ang arrest warrant kay De La Rosa na nagsilbing PNP chief at nagpatupad ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ni DOJ State Counsel Dennis Chan na dalawang posibleng opsyon ng gobyerno sa haling matanggap ang arrest warrant para sa senador. Ito po ay ang extradition o pagsuko kagaya ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi po manood ang desisyon ng gobyerno. Si Mami? At hinihintay rin ang Si Nanay? pagsa ng Korte Mamaya nga po, Suprema sa nakabiting kasos may kinalaman sa pagsuko ng pamahalaan kay Duterte sa ICC. Sa ngayon, wala pang Wednesday, doon na kayo komunikasyon mula magkikita sa sa ano, CFA Cruz na o Ligas. Philippine Center on Transnational Crime sa anumang opisyal na dokumento mula Mayroon sa na. ICC o Interpol. Pasok na. Tapos sa Sabado may pasok pa rin kayo. Ay, nadali ka nanay. Susumbong kita kay nanay. Landslide na itala sa Naga City. Isumbong kita? ng pag-ulang Sasabihin ko, 700 days. Hindi 65. cashless payment system sa pampublikong pamilihan at Hindi maganda yun, ha? Basta AM, TCMM. Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Phoenix Legundi, the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, sige lang po. Maluwag ang pag-ingat sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta AM, PZMM. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambato mo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Brasiambao po, the Flex for Flemex. Tandaan lagundi, Flemex! Mami, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Flemex! Christmas is here again! Mga kapamilya, ito na! Magkikita-kita na tayo para sa pinakamalaking Christmas party ng TCMM ngayong 2025. Sa December 5, Viernes, pumunta sa Ayala Mall, Feliz, Marcos Highway, Barangay Amang Rodriguez, Pasig City para sa TCMM Servisyo Kapamilya. Pwede nang pumasok simula alas 11 ng umaga. At pagpatak ng alas 5 ng hapon, makikibanding na ang ating mga TCMM anchor at reporter. Sumali sa interactive games at makakatanggap ng mga regalo mula sa TCMM Radio Patrol Phase 30 at TCMM Teleradyo. Meron tayong payong legal, aula leasing, gupit, masahe, at mga booth kasama ang ating partner brands. Kung agad ka na ng pamaskong handog natin, kapamilya! Hindi ko 700. Pag-usapan natin yun. Tapos hindi ka behave. Sa pag-aalaga ng bata. In particular, Another ano. pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Mag-start ka ulit sa 1. Ang mga karapatan sa bawat isip, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alam na yung mga karapatan kasama sila sa akin at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa TCMM Radio Patrol Phase 30 at TCMM Teleradyo.
Basta AM, TZMM. Ngayon, headline sa Visayas at Mindanao. Siyam na bahay ang napinsala dahil sa pagguho ng lupa sa Naga City, Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie. Dito nangyari ang landslide sa Boracay Nito 1, Barangay Uling sa Naga City. Ayon sa Naga City, ang siyam na bahay ang nasira sa pagguho ng lupa dulot ng malakas na ulan na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual. Nakadeploy na ang pinagsamang kwensa ng mga emergency response team pati sa search and rescue operation. Sa kasalukuyan, nasa 40 individual ang nasa evacuation center. Kinabalitang kumpirmado, sigurado para sa TZMM, Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. Inilumtad ang cashless payment system sa bayan ng Parang na kauna-unahan sa Bangsamoro Region. Balita mula sa Maguindanao del Norte, hatid ni Lirio Bosa. Umarangkada na ang cashless payment system sa ilalim ng Paleng QRPH Plus program sa mga pampublikong pamilihan at lokal na transportasyon. Sa panahon ng digital transformation, ang bayan ng Parang ang kauna-unahang magpapatupad ng cashless payment system sa PARMM sa ilalim ng Paleng QRPH Plus program sa mga pampublikong pamilihan at lokal na transportasyon. Pinangulahan ni Parang Mayor Kahar Ibay kasama sina Juan Acting Senior Minister Abdullah Cosain at Bangko Sentral ng Pilipinas Cotabato Branch Acting Area Director Gregorio Bacay III ang paglulunsad ng programa sa Parang Public Market. Ipinakita mismo ni Mayor Ibay kung paano gamitin ang digital payment transaction kung sa pagsisimula ng cashless economy sa kanilang bayan. Ang Paleng QRPH Plus at pang-inisyatiba ng TSP at Department of the Interior and Local Government na layong palaganapin ang paggamit ng QRPH digital payment system sa mga pampublikong pamilihan at mga tricycle operators. Tinatay ang nasa 300 market vendors, 150 business owners at 1,000 tricycle drivers ang makikinabang at magsasagawa ng digital transaction sa ilalim ng programa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado Ayan, para so sa na-drop na natin sila. TZMM. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna, President. Ng Aurora matapos ang panunalas ng Super Typhoon 1. Balita mula sa Dipakula